Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, Kathleenatics. Nag-usap talaga yung Kathleen na ito kasi alam nyo, ngayon di ba nasa bakasyon mode si Pops Alden? Ano ang mode ngayon ni Ma'am Catherine mga kasembreros? Di ba bakasyon din? So, vacation mode ang Kathleen mga kasembreros. So dito mo nakikita na they're separated by distance and by time mga kasembreros, pero alam mo nag-uusap sila kasi parehong-pareho, sometimes hindi sometimes pero most of the time yung kanilang yung pag-upload ng endorsements sabay-sabay din mga kasembreros. So single sila, no, and they're enjoying their families mga kasembreros and their works as a whole. Kagaya nga dito, no, si Sir Alden at saka yung Fulkerson family ay enjoy sila sa kasi parang tapos na yung tapos na yung kanilang London Barrio Fiesta mga kasembreros. 5 and 6 lang yon. Nag-extend siya, sabi niya, no, nag-extend siya ng time. Ewan ko baka bukas or sa makalawa pa sila uuwi mga kasembreros, next week pa. Ito, enjoy muna sila doon sa London mga kasembreros. So kasi ganito kasi syempre no, walang gaanong mga tao na nakakilala sa kanila. So parang normal na family sila mga kasembreros na ini-enjoy at masaya mga kasembreros. So pumunta sila sa the Notting Hill mga kasembreros. Parang part din ito ng itinerary nila mga kasembreros. So kasama nila of course no, si Daddy Bay na parang birthday treat niya Sir Alden sa kanyang pinakamamahal na daddy. Tapos sina Angel, si Riza at saka syempre no, food is life sa kanila mga kasembreros. Sina Sir Laysam, tapos parang yung sa labas na ito, parang yung kay Ma'am Catherine din na nasa labas siya mga kasembreros sa picture, no. Parang pamilyar mga kasembreros. So some Angel dito, no, parang normal lang sila ng mga tao. So ramdam mo yung nasa ibang bansa ka talaga kasi nga syempre no, yung mga tao puro puti bihirang-bihira ang mga Pilipino mga kasembreros and so on. So merong isa dito na Instagram story si Sir Alden ay parang latte yata ito na parang kape, nasa pastries and cake siya mga kasembreros sa the Notting Hill Bookshop Cafe. So bumili bookshop, may binibenta bang book dito mga kasembreros? Baka no, kasi si Ma'am Catherine ay bookworm, baka binilhan niya naman ng libro mga kasembreros. Sabi niya, ano gusto mo kasi may mga libro dito. Bookworm si Ma'am Catherine, kaya isa rin siya sa mga mayaman yung vocabulary mga kasembreros. Naalala ko nung nasa interview sila dati, tapos Sir Alden ay bumibitiw at saka nagsasalita ng mga malalim na English vocabulary terms. Tapos si Ma'am Catherine naman parang intimidate. Pero ang galing Ma'am Catherine, no, kasi partida, parang dito, parang hindi pa formal yung education nilang dalawa pero ang gagaling nila mag-Ingles mga kasembreros. So talagang bagay sila kapag kumausap sila sa mga foreigner na mga interviewers, no, ng mga Hollywood interviews nila. Yung American accent ni Sir Alden talaga andun din, no, parang kumbaga sabi ng mga tao pag si Sir Daniel Padilla ang kausap ito, baka si Ma'am Catherine sumalu lahat ng mga Amerikanong tanong ng mga English na tanong. Hindi, joke lang po. Pero yun po kasi ang parang napapansin nila mga tao na we're not degrading naman Sir DJ. Observation lamang po nila mga kasembreros. And then ito, Sir Alden of course, no, hindi nawawala yung pagpapasalamat at saka prayer niya for today. Sabi niya, "Dear God, thank you for all the unknown battles you have fought on my behalf. As your word says in 1 Corinthians 13 verse 12, we see through a glass darkly and only know in part. But you know all things, even when I don't see it. You are actively working for my good, protecting, guiding, and making a way. Help me to trust in your unseen hand and rest in the assurance that you are always at work in my life. I am grateful for your love, provision, and faithfulness in every moment.
both seen and unseen. Thank you for all that you do for me. In Jesus' name, Amen. So thank you also, Lord, for your goodness sa buhay namin, no, ni Kasambreros, mga kasambreros sa aming pamilya. So ang nanay ko talaga ay mapapasalamatin talaga yun, no, ang aking nanay. So thank you so much. Yes, Pops Alden, Amen and Amen. And then ito, sobrang kulit ang kanyang Instagram story. Yung puwet ng isang, alam ko may lahi ito na aso. Hindi ko lang alam kung anong lahi ito, mga kasambreros. Pero ang cute ng kanyang parang fluffy, sobrang puffy, mga kasambreros, ng kanyang katawan, na parang ang cute at saka parang naging una. Pwede mong gawing una. Pwede mo nang gawing unan, mga kasambreros, ang puwet at ang katawan ng asong ito, no. Sobrang cute ng kanyang Instagram story, mga kasambreros. And then ito, nag-Instagram story din, no, si Pops Alden ng isang rider. Tapos yung tatak sa kanyang nakakatawa ito kasi yung tatak ng yung pangalan ba ng paanong nasa damit ni Sir na isang foreigner ay Alden. So parang natawa si Sir Alden kung kaya yung brand mismo ng parang cycling apparel niya ay Alden, mga kasambreros. So kaya in Instagram story ni Sir Alden. So parang siya, no, parang sponsor kasi yung nasa likod niya Alden din yung nakalagay doon. So isa sa mga sponsors pala ito. So sikat, no, kahit sa ibang bansa ang pangalang Alden. So baka kumpanya siya ng mga ng mga siklista na apparel, cycling apparels, mga kasambreros. So ayun po. And then ito, nag-Instagram story din siya, no, ng hindi ko alam kung manati ba ito or ano. Hindi siya sea lion or hindi rin siya seal, mga kasambreros. Parang manati, no, mga kasambreros, pero ang lalim nito. Wala kasing caption kung kaya let's leave it as it is, mga kasambreros. And then ito, sobrang kulit ito, mga kasambreros. Si Ma'am Catherine, sobrang sayaw. Nagsasayaw-sayaw siya. Tapos nandun yung mga fans niya, of course. Pero alam ko matagal na ito. Parang part pa yata ito ng Hello, Love, Goodbye na mall tours nila, mga kasambreros. Pero hindi nasama si Sir Alden dito. Kasi bata-bata pa siya. Pero alam ko part ito ng kanilang sa backstage naman, mga kasambreros. And then pero matagal na ito, no, nag-resurface lang, mga kasambreros. And then ito, may isang close-up photo si box office phenomenal queen, mga kasambreros, no, na sobrang ganda niya sa kulay black. Na-repost lang po ng isang Catherine admin, mga kasambreros. And then ito, so part pa ito ng picture taking ng Julie Ver at saka ni Sir Alden, mga kasambreros, doon nga sa London Barrio Fiesta. So baka pauwi na rin ang Julie Ver, mga kasambreros. And then ito, next item natin ay ang ganda nito, no, parang pinagtabi lang yung then and now na pictures ni Ma'am Catherine, mga kasambreros. So meron pa lang siyang braces dati, no, pero yung braces na ito parang lang siya, parang tawag ito retainer or something na hindi siya kasi maganda naman talaga yung ngipin ni Ma'am Catherine dati pa. Parang alagang-alaga talaga siya ng isang dental or dentist, mga kasambreros. Yung CAD na na kanyang dental clinic na doon siya parati, mga kasambreros, when it comes to teeth maintenance and cleaning, mga kasambreros, and whitening. So from then, yung dati, tapos yung now niya na 29 years old na siya, mga kasambreros, no? So yun po. So actually that is it sa ating Catherine items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And today is July 7, 7/7, mga kasambreros, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God and isang pinagpalang araw po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay napakaganda po nito, mga kasambreros. Ang title, Never Again. Parang may hugot Galatians 5 verse 1, Christ made us free. Stay that way. Do not get chained all over again in the law and its kind of religious worship. So ito po ay New Life Version, mga kasambreros. So sa iba ay parang bondage of sin, mga kasambreros. So ito po ay nag-explain, no, ng katapatan at obedience natin sa Panginoon, mga kasambreros, na we were able to lead Christian life without being subject to the obligations of religious rituals and or ceremonies, mga kasambreros.
Kasi ito yung sinasabi ng Biblia at ng mga Bible scholars na magkaiba yung godly at saka yung religious. Yung religious people, mga kasumbrero, sinusunod lang nila yung mga seremonya, yung mga procedures, yung mga methods, yung mga steps ng simbahan, pero not really into Bible or the gospel or the scriptures. So parang kung ano lang yung nakagawian at saka sinusunod ng simbahan na ito gawin mo, pero sometimes hindi na siya based sa salita ng Panginoon, kung kaya nagiging seremonya na lang siya, nagiging ritual na lang, mga kasembreros. So ito yung sasabi natin na never again. And yung iba dito, kapag mabalik ka sa dati mong ugali, kapag mabalik ka sa dati mong kasalanan, sa dati mong mga maling ginagawa, mga kasembreros activity, ay never again ang sasabihin natin. Kasi sabi dito, Christ made us free. Ibig sabihin ay pinalaya na tayo ni Jesus Christ. Kung pa parang isang tao nakakulong, tapos may nagpiyansa na, no? Kaya ka nakalabas. Pero ang ginawa mo, bumabalik ka pa rin dun sa loob ng kulungan, mga kasombrero. So parang ganun ang scenario dito. Paul the Apostle wrote these words in a letter where he was trying to turn the Galatian church away from its fall into legalism. So ano kasi, yung mga ibang churches, mga kasembreros, ay mapaparang they are more into batas, policy. Parang hindi siya driven ng love, hindi siya driven ng grace, hindi siya driven ng pananampalataya. So nawawala doon sa may tunay na katuruan ni Kristo, mga kasembreros, na nakalagay sa Biblia. So ito yung danger actually kapag maraming mga policies at saka mga laws or batas na ginagawa sa loob ng simbahan. Tapos parang nagde-deviate na siya ba doon sa mismong gospel, sa mismong salita ng Panginoon sa Biblia, na kumaga pa ay simple lang naman dapat, pero ba't parang pinapahirapan at saka ang dami pang kuskus bulangos, mga kasembreros, na kung kaya natitisod ulit at saka nakukulong ulit dun sa kasalanan at saka bumabalik dun sa bondage of sin, mga kasembreros, na kung saan ay pinalaya na tayo ni Lord Jesus Christ. So yung isa sa mga examples din dito ay yung circumcision, na yung Mosaic law, na law ni Moises, mga kasembreros, sa Old Testament, na kapag hindi tuli ang tao physically ay hindi makakapasok sa heaven. So mali po ito, mga kasembreros. Hindi na pagdating ni Jesus Christ as fulfillment of the law, hindi na po iyon requirement. So hindi na requirement kung tayo ay bulag, kung tayo ay bingi, kung tayo ay lumpo, kung tayo ay malaking mata kagaya ko. Hindi na dito basehan kung singkit ang mata, kung matangos ang ilong, kung pango ang ilong, kung maitim ba, maputi, matangkad, pandak, payat na kagaya ko, at saka mataba. So hindi na physical appearances ang nagmamatter dito, mga kasos, kundi circumcision of the heart, okay? Yung paglilinis at saka pag-purify or sanctification, mga kasembreros, ng puso ang mas importante. It's not about legalism or superficial na mga laws or batas, mga kasembreros. So hindi ito yung basihan para makapasok sa heaven. Hindi ka tuli, ikaw pango ka, ikaw no. Hindi po physical, mga kasembreros, no? Kung may kulang man sa ating physical aspect or sa physical body natin, kung tayo po ay may pananampalataya, nabubuhay na may pag-ibig at saka obedience sa Panginoon, mga kasembreros, and by His grace, no? Kasi may nagtanong kasi sa akin na isang theology student, mga kasembreros. Sabi niya kung hindi ba tayo maliligtas ng pagsunod sa kautusan. So it's part of salvation, but not fully the reason. Kumaga pa maraming ingredients ang kalakip ng salvation, mga kasembreros. So faith with action, yes, and then the grace of God, mga kasembreros. Kasi parang kulang lang na sumunod ka sa batas kung kaya ka, sumunod ka sa law, sumunod ka sa Bible kung kaya ka naligtas. Ano siya, ginamit tayo, o parang yung ating mabuting gawa ay produkto lamang ng ating pananampalataya at grace ng Panginoon. So parang hindi yun yung basihan. Yes, of course, kailangan natin gumawa ng mabuti.
gagawa tayo ng mga beneficial at saka mga productive na mga bagay, pero hindi yun ang basihan, kumbaga pa hindi yun pinakapuno mga kasunod, kundi ang grace ng Panginoon. So that's Ephesians 2:8-9 actually. So kasi napakalalim at saka napakaraming bagay ang dapat natin matutunan mga kasunod when it comes to salvation, and it's a very broad topic. So sabi dito, no, breaking down the verses, it is for freedom, no? By freedom, this verse means that we can serve others in the same or in the name of the Lord and reap the reward of joy that comes from it. So that's Galatians 5:13-15 actually. And then sabi nito that Christ has set us free, no? Pinalaya na tayo mga kasembreros. So siya yung nagpiyansa, kumaga pa ng kumapagamit ang kanyang dugo. Grabe, no? Buhay ng Panginoon talaga ng kaisa-isang anak ng Diyos na buhay na si Jesus Christ ang ginawang pantubo sa ating mga kasalanan. So hindi pera, hindi material things mga kasembreros, hindi possessions or properties ang pinambayad, kundi ang kanyang sariling anak ng dugo mga kasembreros ng buhay ng nag-iisa at pinakamamahal na anak ng Diyos sa langit na buhay magpakailanman. So sabi dito, stand firm then, no? Stay away. Christians should be diligent and committed to maintaining our freedom. So stay away, stay that way, no? Parang ganun mga, kailangan wag tayong lumayo. Kung wag sa mga tupa ay nandun ka na sa fence, dun ka sa kulungan, wag kang lumayo kasi pag lumabas ka ay baka kakainin ka at lalapasuin ng mga oso sa labas or ng mga asong gubat. So ganun mga kasembreros. And do not let yourselves be burdened again. So we should not allow ourselves to be made to perform the rituals and ceremonies of the Mosaic Law. So ito ay yung Mosaic Law na tinatawag mga kasembreros, yung sa Old Testament pa na na mga kautusan ni Moises mga kasembreros. And isa nga dito yung circumcision law or circumcision procedures na binanggit natin kanina. Christ has freed us from those obligations. We must pay close attention to what we hear so that we do not slip back into the bondage. So that's also Hebrews 2 verse 1 mga kasembreros. So yung yoke or bondage of slavery mga kasembreros, kumapa yung religious worship na hindi na nawawala na yung tunay na pagsamba. So instead of worshiping God, these people are busy doing ceremonies and then procedures and methodologies at church. So hindi na discipleship, hindi na fasting, hindi na pagbabasa ng Biblia, hindi na pagmamahal sa Biblia, hindi na paghahayo, hindi na, so nawawala, nagdi-deviate nga mga kasembreros from the truth instead of whereas gumagawa na lang ng paulit-ulit na methodological procedures at ceremony sa simbahan. So which is very dangerous mga kasembreros. So may mga times naman na susundin natin yung mga pero hindi yun ang central theme Hindi yun yung pinaka-sentro why Jesus Christ has led us and made us become Christian leaders or Christian gospel sharers mga kasembreros. We were made free mga kasembreros si Jesus Christ o ni Lord mga kasembreros para hindi na maulit yung mga never again mga kasembreros yung pagkakasala natin na paulit-ulit na ginagawa dati. So kasi para kang yun nga, sabi ko kanina, para kang nakakulong dati kasi kriminal nga tayo, we were sinners, so kinulong tayo and then pinyansahan tayo ni Jesus Christ and then gusto pa natin bumalik ulit dun sa kulungan. So parang ganun mga kasembreros in a literal sense. Alright, salamat po in the meantime nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa at kalayaan na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. In Jesus' mighty name we pray, Amen and Amen. See you sa next time ng mga source and paalam po.